Yun. Good morning mga kabubuyog. Nandito tayo sa ating location dito sa likod bahay, dito sa bukid. For today's video, susubukan nating mag-dolly zoom. Titingnan natin kung kaya siya dito sa RC2. So yung mga naka-RC2 dyan, try natin makapag-dolly zoom. Yung dolly zoom kasi yun yung parang lumalapit yung background dun sa pinaka subject. Hindi siya gumagalaw pero lumalayo yung drone. So gagamitan natin siya nun. Ano lang, basic tutorial, basic guide kung paano mag-dolly zoom. Titingnan natin kung uubra. So tara, lipad! Yan, naka-unfold na ang ating drone and iti-turn on na natin siya. Noong nakaraang video natin, yun yung sinubukan natin naman na i-hand catch, i-hand launch, tapos isaluhin gamit ang kamay. So hindi na tayo gumamit ng launch pad, nga lang unfortunately wala tayong dalang launch pad ngayon. So turn on natin yung drone, turn on natin yung RC, then palilipa rin natin siya. So practice na natin yung pag hand launch, yung pag take off na hindi na tayo gumagamit ng launch pad. So sa kamay na lang. Yan, naka-on na. Medyo matagal lang siya. Yun, connected na siya. And i-screen recorder na ulit natin para meron tayong guide. Ayaw na naman. Oh man, wala pala tayong SD card. So kuhanin natin yung SD card sa ating goggles. Yan. May SD card na tayo. Nagpalipad kasi tayo ng FPV. So ngayon i-screen recorder natin siya. Yon, nagre-record na siya. Oh, medyo mainit na yung araw . So yan mga kabubuyog, i-take up natin siya gamit ang kamay. Kung nakikita nyo. Yan. So pipindutin natin yung tulad ng dati, pipindutin natin yung launch. Tapos pipindutin natin yung likod, yung C1 para mag-take up. Itaw. Okay, take off na siya. Yan mga kabubuyog. So nasisense niya ako, ayaw niya lumapit sa akin. Lalayo tayo sa kanya, lalayo. Yan, dito tayo. Yan. Ayaw pa rin. Yan. Nasisense niya pa rin ako. Yan. Yan, okay. So kung nakikita nyo mga kabubuyog, naka-hover yung drone natin. Yun nga palang gamit natin ngayon is Lito X1, DJI Lito X1. So kung naririnig nyo, napakatahimik nya. Ayan. Then subukan natin yung sinasabi kong dolly zoom. Yung dolly zoom kasi lumilipad siya backward, then yung subject stay lang sa focus. So susubukan natin. Tatry ko ngayon ko pa lang din itatry. So ang zoom nito, eto yung nasa right side na dial. So titingnan natin. First try, unang subok. So record natin muna. Yan, naka-record na. Then ipupull natin tong isa paatras. So etong right stick, yan kasi yung mag-aatras. Yan yung orientation niyan is forward tapos atras. So habang umaatras, i-zoom in naman natin para yun yung effect ng dolly zoom or vertigo effect. So yan mga kabubuyog, naka-record na. Then subukan natin backward na lipad, dahan-dahan. Tapos yun, oh diba? Hanggang doon lang yung limit niya. So balik natin, ganyan siya kalayo. Yun yung lipad niya. So dun lang nagmax yung ano natin, yung dial, yung zoom. Ayan. Diba? Tapos kung makikita nyo yung mukha ko yung may box na white. Tingnan natin kung pag pinindot yun. Oh, wala naman nangyari. Ewan ko lang din. Parang ano yata siya eh. Parang
lumilinaw or doon nagpo-focus. Tingnan mo, yung ipipindutin ko naman yung track, doon siya magpo-focus. Ay, na ano siya, nalilito siya kung ano ipo-focus niya, yung mukha ko ba o yung ano. So, subukan ulit natin yung dolly zoom. So, tapat natin dito sa kaliwa, yan. Then, baba natin ng konti yung camera. Tapos, yung dial, zoom in pa rin. Ayan. Kung hindi ko ina-atras, ganyan ang mangyayari. Nag-zoom in, zoom out. So, ito yung pinipindot ko. Zoom in, zoom out. Yan. So, habang umaatras, itong stick na to, i-atras natin. Yan. I-atras natin dahan-dahan. Tapos, habang nag-zoom. Yan. O, diba? Ayun. Okay. So, ano lang kasi, minimal lang yung ano ng gimbal ng camera niya. Yung may tawag dun yung optical zoom. Optical zoom, tama ba mga kabubuyog? hindi ko rin alam, pero nagzo-zoom, hindi kasi siya yung mismong lens ang nagzo-zoom Parang digital zoom pala ang tawag. So, yun lang. Tapos try natin paliparin ng naka-zoom out pa. Okay, naka-zoom out. Isang pullback lang tayo. Tsaka tingnan natin kung anong view sa taas mula dito. Para makita nyo naman kung nasaan ako. So, yan. Pullback natin. Naka-record pa naman siya. Naka-normal mode tayo. Kaya active yung yan. So, pullback. Wala na yung ingay na sensor kasi wala na siyang nasisense. Yan. Tapos orbit tayo. Taas lang natin ng konti kasi para safe. 22. Ibaba natin yung gimbal. 30. Yung H na nakikita nyo, yun yung home point. Yan yung kung nasaan ako. Yan, dyan siya magre-return to home. In case mawala ng signal, in case na magkaroon ng aberya. So, yan. Yan ang view dito. Naka Dilag M tayo. So, ipapag-aralan natin kung paano siya i-color grade. Yan. Pupuntahin natin doon sa kabila. Medyo kabado pa. Kabado pa tayo kasi syempre ngayon pa lang tayo nakapagpapalipad ng ganitong drone. Yan. So hindi natin palalayuin dun kasi usually dito banda yan, nawawalan ng signal dyan. Hindi ko alam kung bakit. So hindi na natin papupuntahin dyan. Balik tayo. Kanan tayo, papunta dito sa bukid. Yan. Nasa 31 na yung taas natin, 31. O yan o, nagkaroon ng signal interference. So pagka ganyan, tinataas ko lang para bumalik yung signal. So ito yung orange pa rin siya oh. Kahit nandito lang sa tapat ko. Yung pala. May kasalanan ako. Yung ano natin, yung antena hindi ko naiangat. So sorry naman. Yan. Orbit lang tayo dito. Yun. Tapos punta tayo doon. Orbitan natin itong covered court. Yan. Kung ang nakikita nyo, nakikita ko dito sa monitor medyo flat yung view niya, yung nasa screen niya kasi naka-Dilag M tayo. So susubukan nating i-color grade yan.
pagka ini-edit na natin. Yan, nasa 32 meters lang tayo. Yan, isang orbit lang dito sa covered court. Nandun pa rin yung H, nandun pa rin yung home point. Yan, nasa 34. Medyo tinaas natin ng konti para solid yung signal. Hindi ko siya naririnig. Ayun, naririnig ko, nag-orbit eh. So, yan lang ang pinakamalayo pang nararating ng ating Lito X1. Hindi ko pa siya nasusubukan na ilayo ng gusto. Alam mo naman, kabado. Yan, tingnan natin dito kung may naglalaro. Sa signal interference na naman. Ba't kaya? My fault kasi hindi ko na itaas yung antena. Yan, tingnan natin kung may naglalaro dito sa court. Ito yung open court. Zoom natin. Oh, walang tao. Ay, meron. May naglalaro. Zoom out natin. So, dyan ako madalas. Dito ako madalas nagpapalipad ng smart drone ng FPV. Yan. Yan ang aking spot dito sa likod bahay. So, yan. Balik tayo. Dito lang natin sa tapat kasi hindi natin nakikita, baka mamaya merong tali ng saranggola. So yan, ba na natin, sanay tayo nga mag return to home na naka-manual, hindi tayo medyo maingay medyo humangin kasi kaya medyo maingay. Yan mga kabubuyog, andito na ang ating drone, diba? Kayo na mag-judge kung maingay ba o hindi. Yan, kung nakikita nyo sa camera. So, kung i-hand catch ulit natin siya, tatapat lang natin yung kamay natin sa ilalim, isi-sense yan, tataas yan. Pero ibababa natin yung left joystick. Yan. So, baba natin, bababa siya sabay salo. Yan. Sana nakuha sa camera. Wala pala ako sa gitna. Yan ang ating maikling guide tutorial para dun sa dolly zoom. Yung dolly zoom kasi usually magagawa natin yan sa matataas yung landscape na anong tawag doon, yung mga bundok, ganyan. Kasi maganda siyang effect, yung tipong nandun ka lang tapos hindi nawawala yung camera sa'yo, then yung surroundings mo parang nag-warp, yung parang so hanggang dito na lang muna mga kabubuyog. Thank you sa mga sumamang lumipad first time maaraw, then sa mga nanood, thank you. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my channel. Please select the notification button down below. Thank you.